Experts Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. And the Golden Dove for Best Field Reporter goes to Giselle Ricafort, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Field Reporter, si Giselle Ricafort sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Sa mga balitang kailangan mong malaman, unang-una sa mga balita,
RH Rapido Hataw Balita mula sa MBC Radio News Center Manila. RH Rapido Hataw Balita sa mga balitang pambansa, lokal, internasyonal at iba pa. RH Rapido Hataw Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Jessel Ricafort sa RH Rapido Hataw Balita. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali Pilipinas. Ratsyada na po ng mga rumarapidong balita dito sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition, January 18, 2026. Makakasama sa isang oras na balitaan, minus Giselle Ricafort. Ako po si Josa Cruzat. RH Rapido Hataw Balita. Sa ating headlines, Bagyong Ada napanatili ang lakas. 2 lugar sa Luzon nakataas pa rin sa signal number 2. Mga nawawala sa pagguho ng Binalyo landfill sa Cebu City, all accounted for na. Mga nasawi umabot sa 36. Senator Estrada at dating Senador Bong Revilla ipasasabina ng DOJ kaugnay ng flood control mess. Abogado ni Atong Ang namumurong ireklamo ng ombudsman dahil sa payo sa gaming tycoon na huwag sumuko. Russian vlogger Vitaly Dorovetsky na ipa-deport na pabalik sa Russia ayon sa Bureau of Immigration. NLEX may taas singil sa toll sa January 20. Big time oil price hike asahan sa Martes. Sa ating foreign news, mga grupo sa Denmark at Greenland nagkilos protesta sa bantang pananakop ni US President Trump. RH Rapido Hataw Balita. Pilipinas napanatili ng Bagyong Ada ang lakas nito habang mabagal na kumikilos papalayo sa Catanduanes. Ayon sa DOST Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 140 kilometers hilagang silangan ng Viraca, Catanduanes. Taglay ng bagyo ang pinakamalakas ng hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna, bugso na aabot hanggang sa 90 kilometers per hour at mabagal na kumikilo sa pasilangan ni hilagang silangan. Nakataas ang signal number 2 sa Catanduanes at eastern portion ng Camarines Sur dahil pa rin po sa Bagyong Ada. Habang signal number 1 naman sa mga sumusunod na lugar. Sa Luzon, signal number 1 ang southern portion ng Quezon. Kabilang na po dyan ang Polillo Islands. Camarines Norte, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Ticao at Burias Islands. Signal number 1 din sa northern Samar. Sa forecast track ng Weather Bureau, inaasahang magkakaroon ng looping motion o liliko ang Bagyong Ada sa silangan ng Luzon dahil sa paglakas ng hanging amihan. Pero inaasahang hihina pa ito bilang isang tropical depression sa Martes. Stranded pa rin ang nasa higit 6,000 pasahero sa ilang pantalan sa Bicol Region. Ngayong araw po yan dahil pa rin sa Tropical Storm Ada. Ayon sa Philippine Coast Guard ng Bicol, hanggang kaninang alas 8 ng umaga, stranded din ang nasa higit 2,000 rolling cargos at 3 sea vessels. Kaugnay nito, naka-heightened alert pa rin ang hanay ng PCG na handang rumisponde sa anumang sitwasyon o bunsod ng sama ng panahon. Sa huling weather bulletin nga po ng Pag-asa, napanatili ng Bagyong Ada ang lakas nito habang mabagal na kumikilo sa papalayo sa Catanduanes. Samantala, inalis na ng Coast Guard sa Surigao del Norte kahapon
kahapon nga po, January 17, ang travel restriction sa biyaheng dagat patungong Cebu, Southern Leyte at Dinagat Islands. Ayon sa Sea Travel Advisory na inalabas, sinabi ni Station Commander Ensign Roy Christopher Aurelianeda na wala na sa ilalim ng babala ng Pag-asa ang mga nasabing lugar kaugnay ng Bagyong Ada. Inialis na rin ang sea travel restriction papunta sa mga tourist destination na Siargao at Bukas Grande sa Surigao del Norte. Matatag na ang pansamantalang ipinagbawal ang mga biyaheng dagat simula Huwebes ng hapon po bilang pag-iingat sa epekto ng Bagyong Ada. Sa iba pa natin mga balita, all accounted for na ang lahat ng biktima sa gumuhong landfill sa Barangay Binalio, Cebu City. Matapos ma-recover kaninang umaga ang labi ng huling nawawalang individual. Ayon sa Bureau of Fire Protection Region 7, natagpuan ang huling labi bandang alas 5:41 ng umaga. Dahil dito, umakyat na sa 36 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa landslide na nangyari sa nasabing landfill. Patuloy pa rin ang koordinasyon ng mga ground unit at iba't ibang ahensya para sa post-operation assessment at tuloy-tuloy na pagmumonitor sa lugar upang matiyak ang kaligtasan ng komunidad. Nagpabot naman na pakikiramay ang BFP Region 7 sa mga pamilyang naulila at kinilala rin ang sakripisyo ng mga responder na walang tigil na nagtrabaho sa kabila ng mapanganib na kondisyon upang maisara ang insidente. Ipasasabina ng Department of Justice sa sina Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla kaugnay po yan ng maanumalyang flood control project sa Pilipinas. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, sisimulan na ang preliminary investigation sa kasong plunder laban sa dalawa. Sa parehong news forum, sinabi ni DOJ spokesman Rafael Martinez na higit pa sa flood control projects ng DPWH at Bulacan First District Engineering Office ang inaangkusahang kinasangkutan ni Estrada at Revilla. Bukod sa kanila, ilang mga kongresista pa umano ang haharap sa kasong kriminal dahil sa parehong skandal. Namumuro namang ireklamo sa Korte Suprema ang legal counsel ni Atong Ang na si Attorney Gabriel Villarreal. Kasunod po iyan ang pahayag nitong pinayuhan niya ang negosyanteng huwag sumuko kahit may warrant of arrest sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya sa DZRH, tutuluyan nilang sampahan ng manifestation ang naturang abogado. Sinusugan ni Rimulya na kahit para sa kanyang kliyente, dapat itaguyod ni Villarreal ang pagsunod sa rule of law. Narito po ang tinig ni Ombudsman Rimulya. We will handle that. We will file a manifestation. Di ba? Dapat ikaw officer of the court. Sino abogado niya? Sino abogado? Villarreal. Si Gabi Villarreal. As officer of the dapat you have to respect the Constitution. Kung sasabihan mo ng ganun yung kliyente mo. Ang bilis kasi daming pangyayari ngayon kaya hindi mo sabay-sabay pwedeng gawin. Pero tutuloyan natin yan. Sa hiwalay na pahayag, tinawag ng Department of Justice na unethical ang naging pahayag ni Villarreal. RH Rapido Hahataw Balita Alas 12:15 na po ng tanghali. This time check is brought. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
hinahanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa match point tuwing RH Rapido Hahataw Balita Balita. Pilipinas ang ating oras, 12:21 ng tanghali. Suspensyon ni Congressman Kiko Barzaga, posibleng mapalawig pa. Detalye ibalita mo RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Josh, posibleng ma-extend ng suspensyon laban kay Representative Kiko Barzaga ng Dasmariñas City sa Cavite kung agad masusundan nito ng panibagong ethics complaint. Ito ang taya ni Tingog Party List Representative Jude Asidre matapos sabihin ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na isusulong ng National Unity Party ang tuluyang expulsion o pagpapatalsik kay Barzaga sa Kamara. Ay kay Asidre, matatapos na ang 60-day suspension ni Barzaga sa unang linggo ng Pebrero dahil sa reklamong isinampa ng National Unity Party na disorderly conduct at disrespectful content sa kanyang mga social media posts. Sabi ni Asidre, ang ginawa ni Barzaga matapos ipataw ang unang niyang suspensyon ay kukonsidera kung meron bang merito ang pangalawang ethics complaint. Una rito, kinumpirma ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno, chairman ng NUP. Isusulong ng partido ang tuluyang pagpapatalsik kay Barzaga sa Kamara. Bukod pa ito sa kasong isasampan nila sa korte dahil sa walang basehang mga aligasyon ni Barzaga na tumanggap umano ng suhol ang NUP wala sa bilyonaryong negosyante na si Enrique Razon para suportahan sinuunay House Speaker Martin Romualdez sa nakalipas na 2025 midterm elections. Ako si New Griguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, pamilya ng dalawang namatay sa landslide sa Matnog, Sorsogon, binigyan ng agaran tulong ng DSWD. Detalye i-report mo, RH5, Val Gonzalez. Val? Diyosa, agad na nagpahatid ng pakikiramay at tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga naulila ng dalawang namatay sa landslide sa Barangay Bariis, Matnog, Sorsogon. Sa pamamagitan ng mga social worker ng Regional Field Office 5 ay binigyan ng psychosocial first aid ang pamilya ng dalawang biktima. Ayon sa DSWD, kasama rin sa tulong ang funeral at cash assistance. Ito ay bukod pa sa mga naibigay na tulong ng lokal na pamahalaan ng Matnog. Sabi ng ahensya, layunin nito na maibsan ng sakit at trauma ng mga naiwang pamilya ng mga biktima. Patuloy nilang nakatutok ang DSWD sa pagbibigay ng tulong sa mga apektadong mga pamilya. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Apat naman na dating miyembro ng violent extremists sa Maguindanao sumuko na. 10 bayan sa Barm at Cotabato deklaradong communist-free. RH19, June Dimakutak. June? Diyosa, dineklara ng military, partikular ng 602nd Infantry Brigade led by Brigadier General Ricky Bunayog bilang ligtas na sa banta at aktibidad ng komunistang grupo o Communist Party of the Philippines, New People's Army ng National Democratic Front, ang 10 bayan mula sa Barm at Cotabato Province. Isa sa mga naging batayan ng 602nd Brigade ay ang zero recorded incidents sa nakalipas na 6 na buwan na walang anumang naitalang aktibidad ng military kontra sa komunistang grupo sa mga bayan ng Banisilan, Libungan, Pigkawayan, Midsayap, Alamada, Alyosan, Pawang, mga bayan sa Cotabato Province at sa Barm area naman na sakop ng 602nd Infantry Brigade ay ang mga bagong tatag na bayan sa SJA Barm, ang Pahamudin, Nabalawag, Kadayangan at Northern Kabuntalan. Ayon kay Brigadier General Ricky Bunayog, hindi ibig sabihin ay hihinto na sila sa military focus operation sa kanilang area of jurisdiction. Magpapatuloy ito. Samantala, sa area naman ng 601st Infantry Brigade led by Brigadier General Edgar Catu, 4 na dating umanong miyembro ng violent extremist group ang voluntaryong sumuko na nagsalong ng armas na dating nakikipagbarilan sa mga sundalo sa bahagi ng Datupiang Maguindanao del Sur.
Isinuko ng 4 ang mga gamit, armas, pandigma, isang unit ng M79 grenade launcher, isang attached M203 grenade launcher, isang Garand rifle at isang M16 rifle. Dumalo sa nasabing pagtitipon ng mga lokal opisyal at binigyang cash assistance at bigas ang bawat sumuko. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makotak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula Maguindanao, pumunta naman tayo sa Bataan. Diyan po sa nangyaring banggaan ng kotse at tanker truck sa Roman Highway sa Orion, kung saan isa ang patay, 4 ang sugatan. Pakinggan natin ang follow-up report ni RH37 Danny Kumilang. Danny? Sa isinigawang follow-up report kaugnay na naganap na vehicular accident na nagdulot ng matinding bigat ng daloy ng trapiko sa Roman Highway, Barangay Putibuangin, Orion, Bataan, bandang alas 5 ng hapon, nitong Biyernes, isang 45 anyos na babae ang kumpirmadong nasawi. Sakay ng kotseng Vios habang 4 naman ang naiulat na nasugatan at 11 sasakyan ang nadamay at nasunog sa insidente na kinabibilangan ito ng 9 na motorsiklo at 2 tricycle na nakaparada sa naturang lugar. Sa investigasyon ng Orion Police, pauwi umano mula sa isang kasalan ang sakay ng kotse at posible umanong napaidlip ang driver dahilan upang mapunta ito sa kabilang linya at bumangga sa paparating na tanker truck. Dahilan para bumaligtad ang nasabing truck at nagliyab dahil sa karga nitong 24,000 litro ng diesel at 4,000 na gasolina. Muling nagpaalala mga otoridad sa lahat ng motorista na huwag ipilit ang pagmamaneho kapag nakakaramdam ng antok at mas mainam na huminto at magpahinga upang maiwasan ang kaparehong aksidente. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kinumpirma ng Bureau of Immigration na naipadeport na pabalik sa Irkutsk, Russia ang Russian vlogger na si Vitaly Zdorovetsky. Itong Sabado po yan, January 17. Ayon sa BI, isinailalim si Vitaly sa blacklist ng ahensya kaya tumahigpit na ipinagbabawal ang kanyang muling pagpasok sa Pilipinas. Matatandaang naaresto ang vlogger noong April 2025 dahil sa umunoy mapang-abuso at nakaabala niyang mga prank. Gayon din ang pangaharas ni Vitaly sa ilang Pilipino na ginamit umano bilang content online. Unang ikinulong si Vitaly sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig kung saan siya nanatili ng 9 na buwan bago tuluyang ipadeport. Tinangkapan niyang magpiyansa subalit hindi ito pinayagan ng imigrasyon. Pinayagan ng Toll Regulatory Board ang taas singil ng North Luzon Expressway na kasado po sa January 20, araw ng Martes. Madadagdagan na ang bayad sa toll ng NLEX na itinakda sa mga sumusunod. Sa ilalim ng open system, ang Class 1 ay may taas singil ng 6 pesos, 12 pesos sa Class 2 habang 16 pesos sa Class 3. Sa ilalim ng closed system, may increase na 26 centavos sa Class 1, 65 centavos sa Class 2 at 78 centavos naman sa Class 3. Ang taas singil naman sa ilalim ng Subic tipo ay 3 pesos sa Class 1, 6 pesos sa Class 2 at 7 pesos naman sa Class 3. Sa NLEX end-to-end o Marilao to Mabalacat, ang Class 1 ay may 24 pesos increase, 60 pesos sa Class 2 habang 72 pesos naman sa Class 3. Ayon sa NLEX, bahagi ito ng huling tranche ng kinatay sa toll fee adjustment buhat pa noong 2023. Kung may taas singil sa NLEX, abay bad news sa mga motorista. Kasado na ang malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa Martes. Ayon sa Oil Industry Sources, posibleng hanggang 2 piso ang itataas ng kada litro ng diesel habang 80 centavos naman hanggang piso sa kada litro ng gasolina. Posible namang maglaro sa 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Unang sinabi ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na itutulak ito ng mga pangamba sa posible pang pagtaas ng tensyon sa Iran. RH Rapido Hahataw Balita.
Balita. Alas 12:30 na po ng tanghali. Ang oras na yan. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. RH Rapido Hataw Balita. Super ng isang modern jeepney na nag-counterflow sa gitna ng traffic sa Caloocan City, pinagpapaliwanag ng LTO. Detalye ibalita mo RH5, Val Gonzalez. Val? Diyos sa siyam na pong araw na preventive suspension ang tinatawag ng Land Transportation Office. Sa lisensya sa pagmamaneho ng driver ng isang modern jeepney na nag-counterflow sa gitna ng matraffic na kalsada sa Malaria, Caloocan City. Ginamit na ebidensya ng LTO ang viral video na kumagkalat ngayon sa social media kung saan nalagay sa panganibang kaligtasan ng mga pasero tibat pang gumagamit ng kalsada. Bukod pa rito ayon sa LTO, bumaba pa ng jeep ang super at hinarap ang taong nag-record ng insidente. Dahil dito ay nag-issue na ang LTO ng show cause order sa driver maging sa kooperatibang kinahaniban ng minamaneho nitong modern jeepney. Pinahaharap ang mga ito sa isang pagdinig at investigasyon sa January 21 ganap na alas 10 ng umaga. Paalala ng LTO sa mga driver na sundin ng batas trapiko upang masigurong kaligtasan ng lahat ng gumagamit sa kalsada. Ako si Val Gonzalez, DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dapat masuri at isantabi ang political consideration sa sandaling dinggin ang franchise at contract issues ng energy company na pagmamayari ni Congressman Leandro Leviste. Ayon kay Representative Zia Alonto Adyong, miyembro ng House Committee on Energy, kung iaabandona ang mga obligasyon ng kumpanya na nakasaad sa prangkisa ay pwede itong ituring na ghost project. Sabi ni Adyong, kapag ibebenta ni Leviste ang kumpanya para takasan lang, wala umano itong pinag-iba sa mga ghost project na dapat may obligasyon na tapusin sa ilalim ng ating batas. Nagdag pa ni Adyong, ang isyong ito ay daan para maripaso ng Kongreso ang iba pang mga problema sa pagkabigo ng mga nakakuha ng prangkisa na sundin ang commitment sa pamahalaan.
Una rito, pinagmumulta ng DOE ng 24 billion pesos ang Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated, ang parent company ng Solar Energy Empire ni Leviste. Sa datos ng DOE, bigo ang kumpanya ni Leviste na makapag-produce ng power sa ilalim ng 30 service contracts sa gobyerno. Iginiit naman ni Ombudsman Boying Rimulya na may matataas na opisyal ng pamahalaan ang kakonsyaba nang magkaroon ng prangkisa ang Solar Energy Company ni Batangas Representative Leandro Leviste. Sa programa ng DZRH na executive session, sinabi ni Rimulya na maaaring naka-impluwensya ang koneksyon ni Leviste sa matataas na opisyal ng nakaraang administrasyong Duterte. Sinabi rin ni Rimulya na may papel din ang ina ni Leviste na si Senator Loren Legarda, kaya't nagkaroon ng prangkisa ang nasabing solar firm. Nalagay ka pa ng sinasabi nilang genius na bata na yon na gumawa ng solar. Sa kalokohan. Niloko lang tayong lahat. Kasi may kakuntsaba yan sa taas. Hindi niya naintindihan yung corporate structure niya eh. O, sino kasama niya? Di may mga abogadong kausap yan? Siyempre. May connection yan sa taas nun. May connection yan sa Duterte government. 2019 yung franchise. Sino ba naglakad niyan? Hindi, ganito yan ha. Super daw yung naglakad niyan eh. Hindi, kasama nanay niya. Kasama dun sa naglakad. Kasama sa naglakad niya. Siyempre, incumbent yun eh. Pero siyempre, kunyari, ano siya? Arm's length. Arm's length siya. Pero, chairman ka ng budget? Chairman ka ng finance committee? Pwede bang wala? Ba? Di ba? Hindi. Kinumpirma naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na marami sa mga flood control project na nasa sumbong sa Pangulo website ay mali ang coordinates o mali ang lokasyon. Sabi ni Dizon na may error sa mga datos na isinumite na nagdaang liderato ng DPWH. Pinalitan ni Dizon sa kagawaran si dating Secretary Manuel Bonoan noong Setyembre, pero hindi masabi ng kasalukuyang kalihim kung sadya ang pagbibigay ng maling coordinates. Unang inilutang ni Senator Ping Lacson na sinadya umano ni Bonoan ang maling impormasyon bilang bahagi ng cover-up. Tiniyak ng Department of Public Works and Highways na mas maayos at maganda ang kalidad ng rehabilitasyon sa EDSA. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, gumagamit ang ahensya ng bagong teknolohiya upang matiyak na matibay ang aspalto sa kalsada. Ang nasabing aspalto ay ginagamit aniya sa mga expressway katulad ng NLEX, SLEX, Skyway, SCTEX at sa mga runway sa mga airport. Bagamat mas mahal, sinabi ni Dizon na bumaba naman ang kabuang gastos. Tiniyak naman ng kalihim na maayos ang mga sirang daan sa EDSA at matatapos ang rehabilitasyon na tatagal ng hindi bababa sa 5 taon. Sa iba pang mga balita, hindi naman magsusori si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa paggamit ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Ito'y kahit pa inireklamo ng Embahada ng China si Tariela dahil sa kanyang speech na ginamitan ng cartoon ni Xi at may banner na "Why China Remains to be Bully". Giti Tariela, pinipigil lang siya ng Beijing na magsalita. Bahagi ng protesta ng Chinese Embassy ng serye ng World War sa pagitan ng PCG at kanilang Foreign Ministry spokesman dahil pa rin sa pinag-aagawang teritoryo. 2026 o 2016 nang igawad sa Maynila ang jurisdiksyon sa West Philippine Sea bilang bahagi ng 200 nautical mile executive economic zone nito. Tinawag ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na disinformation ang mga kumakalat online na may pagkakawatak-watak sa hanay ng militar. Ayon sa AFP Public Affairs Office, nagkakalat lamang ng pagkalito ang naturang mga social media posts hindi lamang para sa publiko kundi maging sa hanay ng kasundaluhan. Iginiit ng AFP na nananatili itong solido at non-partisan.
Nakasaad sa ilang post ang umano'y pagkiling ng AFP sa ilang political group at personalidad. Una nang inihayag ng AFP na hindi sila magsasagungan ng loyalty check sa kabila ng withdrawal of support ni Army Colonel Odi Mongawa. Itong nakarang taon na paulit-ulit din kinaladkad ang mga sundalo sa pagbaliktad sa pamahalaan sa gitna ng flood control scandal. Rapido, hahataw, balita, balita. Pilipinas ang ating oras, 12:46 ng tanghali. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. RH Rapido Hataw Balita Ang ating oras, 9 na minuto bago magalas o alauna ng hapon. Bilang ng mga titulo ng lupa na naipamigay ng DAR sa mga benepisyaryo ng Agrarian Reform Program, umabot na sa mahigit 400,000. Detalye ibalita mo, RH5, Val Gonzalez. Val? Nasa kabuuan niya 411,787 land titles radyosa ang naipamudmod ng Department of Agrarian Reform sa mga magsasaka sa buong bansa. Ayon sa DAR, ang mga titulo ng lupa ay sumasaklaw sa 558,917 hectares ng lupang sakahan kung saan nakinabang ang halos 400,000 agrarian reform beneficiaries nationwide. Sa buong taong 2025 lamang, iginawad ng DAR ang halos 200,000 land titles sa halos 180,000 magsasaka na sumasaklaw sa mahigit 300,000 hektarya sa iba't ibang rehiyon. Ayon kay Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, isang makasaysayang taon ng 2025 para sa DAR na ang nagawa ay higit pa sa mga estadistika at sumasalamin sa mga buhay na nabago dahil sa pagkakaroon ng sariling lupa. Bilang bahagi ng programa, nakapag-issue rin ng DAR ng 482,556 certificates of condonation and release of mortgage na nagpapawalang visa sa mahigit 46.5 bilyong piso na mga hindi nabayarang land amortization. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magkakaroon daw po ng epekto sa inflation rate ng Pilipinas ang paghina ng piso kontra dolyar. Sa panayam ng DZRH, pinaliwanag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort na ito ay dahil isang net importing country ang Pilipinas. Maraming anya tayong ini-import, gaya na lamang ng langis na posibleng tataas pa ang presyo dahil sa paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Pero giit ni Ricafort na nananatili namang banayad o paunti-unti lamang ang paglakas ng dolyar kontra piso at na-stabilize pa rin natin ang pagbilis ng inflation. May impact po sa inflation yun, yung mga common na tao. No? Siyempre tataas po yung mga ini-import natin mga bilihin, no? Yung mga gasolina, diesel, yung mga ini-import natin kasi palitan ng pera nagre-reflect po doon. Although banayad yung pag-increase ng dollar lately, no? Unti-unti lang naman, no? Dahil nga maganda yung track record ng local monetary authorities natin. Tsaka ini-stabilize talaga nila yan kasi stability of the exchange rate would stabilize the importation costs and in turn it would also help stabilize overall inflation. Umaasa naman ang Metropolitan Manila Development Authority na mas mapapaigting pa nito ang ugnayan sa mga alkalde sa Kalakhang, Maynila. Kasunod ito ng courtesy visit ni MMDA General Manager Nicolas Torre kay San Juan City Mayor at MMC President Francis Zamora. Inihayag ni Torre ang kagustuhan nitong mapabilis ang emergency response lalo na sa mga aksidente sa kalsada, maging ang ilang programa kontra baha sa NCR. Sa bahagi ni Zamora, kanyang binigyan din ang full support sa MMDA maging sa mga bago nitong proyekto sa rehiyon. Ilalabas na ng Department of Health ang bagong guidelines ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MyFIP sa Pebrero. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, bago magtapos ang Pebrero ay ilalabas ang guidelines. Magugunit ang ito'y matapos ipagbawal na ang mga guarantee letters mula sa mga politiko para mabayaran ang bill ng pasyente sa mga ospital. Sabi pa ni Herbosa, sa bagong MyFIP guidelines,
Palalawakin din ang saklaw na benepisyo sa ambulatory care, surgical clinics, eye centers, ophthalmology services, dental services, dialysis clinics, at FDA-approved na gamot. Gayon din ang 100% inclusion coverage ng professional fees ng mga doktor. Samantala, mahigit 5,000 kaso ng tigdas at rubella ang naitala sa buong bansa. Sa datos ng DOH mula January 1, 2025 hanggang January 3, 2026, umabot sa 5,159 ang kaso ng measles at rubella, kung saan mas mataas ito ng 32% kumpara sa 3,901 na kaso na naitala noong taong 2024. Sa kabuuang bilang, 73% ng mga tinamaan ay hindi nabakunahan. Kabilang sa mga rehiyong may maraming batang walang proteksyon ay ang Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BARM at ang National Capital Region. Rapido, hahataw, balita, balita, mga balita sa ibayong dagat. Sa ating foreign news, sa mga grupo sa Denmark at Greenland, nagkilos protesta sa bantang pananakop ni US President Donald Trump. Detalye ibalita mo, Don Carlos. Kaliwat kanang protesta ang isinagawa sa Denmark at Greenland bilang panawagan sa bantang pananakop ni United States President Donald Trump sa Arctic Island. Sa Denmark, sigaw ng mga nagpoprotesta, Greenland is not for sale, no means no at hands up Greenland habang nagmamarcha patungong US Embassy. Ang iba nakasuot pa ng baseball red cap na hawig sa suot ni Trump pero nakasulat ang slogan na Make America Go Away. Sa Greenland, pinangunahan naman ni Prime Minister Jens Frederik Nielsen ang nasabing protesta habang hawak ang watawat ng Greenland. Ayon sa mga organizers, tinatayang nasa 20,000 ang lumahok sa protesta at wala namang napaulat na nasugatan o nagkagulo rito. Nagpasalamat ang Greenlanders sa suportang natanggap nila mula sa Denmark at sa iba pang European countries. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Rapido, hahataw, balita, balita. 2 minuto bago mag-alauna na ang hapon, balikan natin ang ating headlines. Bagyong Ada, napanatili ang lakas. 2 lugar sa Luzon na nakataas pa rin sa signal number 2. Mga nawawala sa pagguho ng Binaliw Landfill sa Cebu City, all accounted for na. Mga nasawi, umabot sa 36. Senator Estrada at dating Senador Revilla, ipasasabina na ng DOJ kaugnay ng flood control mess. Abogado ni Atong Ang namumurong ireklamo ng ombudsman sa payo sa gaming tycoon na huwag sumuko. Russian vlogger Vitaly Zorovetsky na ipa-deport na pabalik sa Russia ayon po yan sa Bureau of Immigration. NLEX may taas singil sa toll sa January 20. Big time oil price hike asahan sa Martes. Mga grupo sa Denmark at Greenland nagkilos protesta sa bantang pananakop ni Trump. RH Rapido, hahataw, balita, balita. Ninyo nakasama sa isang oras na balitaan sa ngalan ni Miss Giselle Ricafort. Ako po si Josa Cruzata. Nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 1 minuto bago mag-alauna ng hapon. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa.
Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.